Hep, hep, hep! Kulang ka ba sa kita at hirap ka mag-budget? Yung tipong wala ka ng ipon at the same time parating kang nag-aalala sa iyong kinabukasan. Lubog ka ba sa utang at di mo na matuloy-tuloy ang iyong pangarap? Hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa iyong buhay. If yes ang kasagutan mo, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ano ang kailangan nating gawin. How can you achieve total financial peace in 30 days. Kung gusto mo nalaman, tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, medyo special po because this is a special session. I want to help you achieve financial peace. Alam mo, kung sa totoo lang, kung meron lang tang isang magic pill na pwede tayong ma-develop talaga, yung pill ng peace of mind. Sino pong gusto ng peace of mind? Type me sa comment section. So, sa episode natin na ito, how can we achieve financial peace? Alamin po natin paano tayo kikita, kay tayo tulog, paano tayo mag-iipon para sa ating kinabukasan, paano tayo maging utang-free, and syempre, ano ang tamang diskarte sa pag-i-invest para pagpapadami ng pera. Pero pag-usapan muna natin, bago natin pag-usapan ang mga solusyon na yan, pag-usapan muna natin ng reality. Ang pro-reality po, may problema tayo sa utang at hindi sapat ang ating kita. Okay? Sino sa inyo guilty? Type guilty. Pero ang dapat, ang ginagawa po natin, pangarap po natin, magkaroon ng financial freedom at syempre naman magkaroon ng financial peace pag wala ng utang. Ano naman ang reality? Ang reality, hindi natin na ma-manage ang pera ng maayos dahil kulang tayo sa self-discipline, kaya hindi tayo nakakaipon. Pero ang kailangan maganda na mangyari talaga is epektibong pagmamanage ng pera, pag-iipon, at syempre makapag-invest tayo sa future. Ano reality? Lagi na lang tayo nag-aalala tungkol sa pera, nai-stress talaga tayo sa mga babayarin na yan. Kaya nga, ano yung expectation naman natin? Yung gusto natin mangyari, magkaroon tayo ng peace of mind na darating ang panahon, wala na tayong aalalahanin sa babayarin. Bakit natin gusto natin? Kasi gusto natin makalaya sa financial stress. Pero ito yung reality naman. Problema, kulang ang ating kaalaman kung paano tayo kikita, magparami at magpalago ng pera. Just to give you a brief background, ganun din po ang aking sitwasyon dati. Masipag ako, matyaga ako, ginagawa kong umaga, ginagawa kong gabi, ginagawa ko lahat ng pwede kong ibenta, binibenta ko na. Pero ano ang reality? Ang reality, hindi ko pa rin tinatamaan ang aking financial target. And sa totoo lang, napakahirap po talaga na parang minsan nagtatanong ka, ano pa talaga ang kulang ko? Ano pa yung kailangan kong gawin para umunlad, umasenso ako? Nagtanong din po ako yun. Pero yun nga, may nagturo po sa akin isang mentor, sinabi niya, Chinky, alam mo, if you keep on doing the same thing over and again, expect a different result, you're called an insane person. Hindi mo na makukuha sa sipag at tiyaga eh. Anong dapat mong kailangan? Sinabi ko, anong kailangan gawin? Kailangan mabago ang iyong karunungan at dapat mabago ang iyong diskarte. Kailangan madagdagan yung kaalaman. Kasi, di ba may nagsasabi na practice makes perfect? No. Practice doesn't make perfect. It just only makes it permanent. Kung mali ang practice mo, mali rin talaga ang resulta na lalabas. So, paano natin malalaman kung tama ang resulta na ginagawa natin na diskarte pagdating sa pera? Simple lang. Kung meron kang pera, meron ka bang ipon, oo. Kung wala ka ng utang, nakakapag-invest ka, tama ang iyong ginagawa. Kung taliwas po yan, okay, in reality, taliwas, wala kang ipon, malitang kita, di ba? Kung hindi ka marunong mag-invest at nalulugi ka pa, ibig sabihin, mali ang ating ginagawa. And then finally, nung nag-change na yung mindset ko, nag-aral talaga ako, nagsaliksik talaga ako, nagpa-coach ako, nag-attend ako ng sessions at nag-training, and then finally, I found the one. Oo, meron akong na-develop na isang methodology that I would like to share with you that really helped me to become financially free. At the same time, nagkaroon ako ng peace of mind. Pero bago ko pag-usapan yan, ito lang ang pakiusap ko. Itong isi-share ko po sa inyong idea may be simple, pero don't let the simplicity fool you. Super effective yan. Bakit? Nakapagbago na ng financial life ng maraming tao, and I'm sure, pagka ginawa mo to, pinapangako ko rin po sa inyo, magbabago ang financial life mo. Gusto mo ba yon? Type gusto sa comment section kung gusto mo. Please type gusto. So this is what you're going to do. Get a piece of paper and a pen, and I want you to write down ang pag-uusapan po natin on how you can achieve financial peace for the next 30 days. So let me introduce, ladies and gentlemen, the CHIP
method. Ano ba tong CHIP method na ito? Ito yung 4 na methodology na kailangan natin ma-master para tayo magkaroon ng financial peace. First, C, create. Kailangan matuto tayo gumawa ng pera. Wala pa ako nakitang taong umasenso yumaman dahil hindi marunong gumawa ng pera. Do you agree? So that's number 1. Master the art of creating money. Second, handle. Kailangan marunong kang humawak ng pera. Bakit? Kahit magaling kang gumawa ng pera, pag hindi ka marunong humawak ng pera, ubos pa rin ang iyong pera. Tama? Third, kahit magaling ka mag-create ng pera, mag-handle ng pera, pag hindi ka marunong mag-invest ng pera, ubos pa rin ang iyong pera. Bakit? The moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. May pang-4, kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, but if you fail to do P, ano po yung P? Protect. Nako, kapatid, ubos pa rin ang iyong pinaghirapan na pera. Yan ang pag-uusapan natin isa-isa. So, right now, let's talk about creating money. Kasi yan yung problema natin, kapos ang ating income. That's the reason why, ladies and gentlemen, kaya nga kung ikaw ay nakikinig at nanonood, kahit nasa lupalop ka ng mundo, especially kung ikaw ay nasa Pilipinas, you and I cannot afford to have one source of income. Why? The moment you lose your main source of income, wala na, tapos na. Tapos ang pagpasok ng pera, pero hindi naman tapos ang paggagastos. Tuloy-tuloy pa rin daloy ng pera palabas. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng multiple, everybody say multiple sources of income. And allow me to present to you, ito yung tinatawag namin na strategy. Panalong-panalo to. If you implement this strategy, ladies and gentlemen, talagang bongga ang creation mo. Ito yung tinatawag natin munggo, gulay, at mangga method. Ano itong munggo, gulay, mangga method? Munggo, pag nagtanim ka, after a few days, toge na. Ani ka na, kain ka na. Gulay, tanim ka 15 to 30 days. 30 days yun more or less. Repolyo, lettuce, or if not naman mangga. Mangga, it will take you 7 years bago siya mag-harvest. So you ask yourself right now, based on your sources of income, ikaw, nakikinig at nanonood ka, if you have a JOB, may trabaho ka, meron kang a 15 at renta. Agree? Ang tawag po dyan ay gulay income. Kasi 30 days, susweldo ka. So, on top of the sweldo, that's good. Iiwan mo na yan dyan. That's your regular source of income. Pero that is not enough. Ang goal mo, magkaroon ka ng tinatawag na munggo income. Ano naman tong munggong income na ito? Diba? Ang munggong income na ito, pwede ka mag-sideline, pwede ka mag-selling, diba? Pwede ka mag-offer ng anything, diba? On top of what you're earning, kung anong kinikita mo sa munggong income, anong gagawin mo naman sa munggong income mo? Ang gagawin mo sa munggong income mo, itatanim mo naman siya sa mangga. Opo, hindi natin dadagdag gastos. Itatanim po natin para in the near future, meron kang aanihin. Di ba? Dito na pumapasok yung long-term investment. Yung short-term income mo, yung munggo, tapos yung medium-term income mo, yung gulay, tapos yung long-term income mo, yung mangga. So, kailangan magkaroon tayo ng 3 sources of income. At kung gusto mo malaman ano po yung mga details, meron na akong ginawang step-by-step na resources na anytime, anywhere na pwede mong ma-access para malaman mo on how to create more income. Pero tapusin mo tong video na ito at sasabihin ko sa iyo kung paano. Para i-prove ko sa inyo talagang super effective tong munggo, gulay, mangga income. Let's talk about Martha Ping. Sinabi po niya, nagpadala siya sa akin ng mensahe, "Thank you sir for inspiring people, motivating people. Isa akong taga-subaybay mo ng teaching since 2010. Walang-wala ako noon, napakahirap na panahon na yon. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aral. Lahat ng natutunan ko sa inyo, I apply to myself. Now, I'm 30 years old, a construction businessman in Davao City with an asset of 100 million pesos. Congratulations, Martha Ping. Nakaka-proud ka talaga. Alam niyo ba si Martha Ping dati yung houseboy, tapos naging construction worker, tapos nakikinig yan, natutunan niya kung paano magbenta. Kasi ako nag-encourage sa kanya paano magbenta. And after that, the rest is history. That is on the creation part pa lang, di ba? Let's go to the next. Sa chip method natin. Next is handle. Kahit magaling ka mag-create, pero pag poor ka sa handling, ubos pa rin. Ano yung tatlong imamaster po natin in handling your money? Sulat nyo to. Saving, budgeting, and getting out of debt. Let's talk about yung savings muna. Ito lang. Ano po yung pinakamaganda ng methodology para tayo ay makaipon? Nako, meron naman tayong methodology. Kung meron tayong munggugulay mangga method, meron tayong bawas dagdag method. Grabe to. Ano itong bawas dagdag method para makaipon at makabayad ng utang? Bawasan muna natin ang unnecessary gastos, dagdagan natin ang ating income. Like for example, ano yung pwede natin bawasan? Ito lang, simple lang. Do you eat out with your family from time to time, especially on a Sunday or special occasion? O magkano na pinaka-minimum na gagastusin natin tuwing kakain tayo sa labas? Pakitype sa comment section. Mahina naman 1,000, 2,000, lagyan mo na sa 1,000. If you do that every Sunday, that's 4,000 in a month times 12 months, that's 48,000 pesos in a year na hindi mo naman kailangan gastusin. So ngayon, kung kumikita ka ng 24,000 pesos net, na-realize mo 48
2 buwan pala na sweldo ko, eating out lang. Grab food, yung mga food panda, parang ganun. Ay, ganito. Conscious ka na, imbis na kumain ka ng 4 times in a month, outside, 2 times na lang. Diba? 2 times. So, 2 times 1,000, 24,000 per year. Dating 48, ngayon 24. Dating 48, ngayon 24,000. So, magkano na save mo? 50%. Ito magandang balita. Pakinggan nyo ito mabuti. Money not spent is money additionally earned. Ang perang hindi mo ginastos ay dagdag income mo. Di ba? Yun ang kagandahan. Di ba? Yung kasi, yung pagtaas ng bilihin, hindi mo control. Inflation, hindi mo control. Pero yung paggastos mo, control mo. Agree? So, control the things that you can. Bawasan muna natin. That's number 1. Pangalawa, anong gagawin natin? Dagdagan natin ang ating income. Balik na naman tayo sa create. Munggo, gulay, mangga. Munggo, gulay, mangga. Ay, para sabihin ko sa'yo, super effective itong method na ito. Tingnan mo si Marites Makabangon. Proud na proud ako. Sa lahat ng kaipanarios, hello there. Sabi niya, 50 days na ako na sa Ipon Challenge. Nakakapagod man. Multiple jobs. Pero ito naman resulta. O, tignan nyo. May ipon na. Ano ginawa niya? Binawasan niya unnecessary gastos niya. Dinagdagan niyang income niya. Does it work? It works! Di ba? Pero ito lang ha, Chinky, paano ba yung tamang diskarte kung paano ba talaga ma-manage ng pera ng tama, paano magbayad ng utang? Naku, huwag ka na mag-alala. May ginawa na rin ako mga resources and tools ng mga videos na pwede mong panoorin, di ba? Para hindi ka na mahirapan. Tapusin mo lang tong video na ito at sasabihin ko later sa inyo kung paano mo mapapanood yan. Third, let's go to third na. I'm so excited and I cannot hide it. First, we create. Second, we handle. Third, we should learn how to invest. Kailangan matuto tayo magpalaga ng pera. Ang goal talaga natin, it's not how much money you make, it's not how much money you keep, it's how much money you grow. Why should we learn how to grow our money? Look at me, listen. Sino sa inyo may plano mag-retire one day? Type me sa comment section. Type me. This is the reality about retirement. The moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Tama, mali. So, the problem with active income, which right now, kung nasa sales ka, di ba? Kung nagtatrabaho ka, di ba? Katulad kong speaker, the moment I stop talking, I stop earning. But my family doesn't stop spending. So, kailangan ang mindset po natin para tayo makapag-retire one day. Even if we stop working, our sources of income will never stop. Even while you're sleeping, while you're taking a bath, while you're taking a vacation, dapat kumikita ka. Gusto mo bang mangyari yon? Type yes sa comment section kung gusto mo. So, kung gusto mo mangyari ito, itong good news. Tuturuan ko na kayo ng 4 assets na kailangan na magkaroon ka para ika nga maging stable ang iyong passive income. Number 1 is what we call as paper assets. Ang paper asset refers to anything that you invest, tapos bibigyan ka ng papel or ng assurance, ng bonds, okay, pero kikita ng pera. Sample, stock market, UITF, mutual fund, Pag-ibig MP2, time deposit. Yan po ang tinatawag nating paper assets. Okay? So, yun, pwede kayong kumita doon. Kahit natutulog ka, tumutubo, kikita ka. Pangalawa is what we call as the next P, physical assets. Physical assets naman refers to tangible na nahawakan po natin. Katulad ng lupa, bahay, apartment, or if not naman, gold, jewelry, arts, diba? Toys, diba? Appreciate. Yan po ay tinatawag nating physical asset. In time, tutubo, pwede mo ibenta. Third is what we call as productive asset. Ano man productive asset? Yung pera mo, pwede mo invest sa negosyo, tapos yung negosyo ang kikita para sa iyo. Diba? Productive asset po yan. In my personal case, I have books, diba? I have seminars, I have webinars, diba? Ang tawag pa rin yan, productive asset. Kikita ka doon. And then number 4 is what we call as personal assets. Ang ibig sabihin personal asset, ikaw mismo. Yung kakayanan mo, yung skill mo, yung kaalaman mo, karunungan mo, experience mo, expertise mo. Yan ang tinatawag na personal assets. Now, let me ask you this question. Among these 4 assets, ano sa palagay nyo ang pinaka-importante at pinaka-mahalagang investan mo? Pakitype sa comment section. Para nagtatype sa inyo ng paper asset, physical asset, productive assets, hindi po yun. Ang pinaka-importante, ang first na asset na kailangan investan mo, ikaw at ako, is what we call as personal asset. Bakit? You got to first invest in yourself. Bakit? Ultimately, ikaw ang gagawa ng desisyon kung saan mo ilalagay ang pera mo, sa paper ba, physical ba, productive ba. Kung wala kang alam, wala kang skill, wala kang knowledge, lahat ng lalagay mo sa paper, sa physical, at the same productive, malulugi yan. Agree? Kaya nga, may mga
nagsasabi po sa inyo, Chinky, ay katulad nga to ni Ishel Dulay, sabi niya, hello mga kaiponaros, gusto ko share, matagal na akong follower and listener, Chinky. Gusto ko mag-invest sa stocks pero hindi ko alam. Blessing came, Sir Chinky, nung introduce mo ko sa stock market for everyone. I decided to purchase the online course. Sobra dami ako natutunan. Salamat po sa iyo at kay Marvin Germo. Ay, grabe. Ayun na, mga ka-friendship. At saka, para sa mga tao nagsasabi, gusto ko mag-invest pero hindi ko alam. Ito yung good news. May ginawa na ako mga resources at mga in-invite na mga experts katulad ni Marvin Germo at marami pang iba that you can access anytime, anywhere para magturo sa inyo ng iba't ibang mga investment. Gusto mo ba yon? Kung gusto mo, tapusin mo tong video na ito at sasabihin ko sa inyo in the end kung paano mo mapapanood. Now, nakatatlo na po tayo ha. Are you still here with me? Type here with me. Type here with me sa comment section para malaman ko po. So, tapos na tayo sa create, tapos na po tayo sa handle, tapos na tayo sa invest. Ngayon naman, it's time for us to protect. Bakit natin kailangan protektahan ang ating pinagpagurang pera? Itong reality. May kakilala ba kayong nagka-COVID noong 2020 at na ospital? Magkano po ang hospital bills? Daan libo at milyon. Ano po nangyari? Na-wipe out ang investment, naubos ang savings, back to zero. So ladies and gentlemen, let me tell you the truth and the truth will set us free kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest. But if you fail to protect your hard-earned income, patay ka. Kaya nga kapatid, no, paano mo poprotektahan ang iyong investment? O ito na, tignan po natin. Number 1, kailangan meron kang health insurance. I'm not here to sell you any products, no, but I'm here just to educate you. Kailangan po, kasi hindi tayo pwedeng ma-one time. Don't treat this as an expense, but treat this as a protection. Number 2, kailangan mo ng life insurance. Especially if you're a breadwinner. Bakit? Isipin mo to, what if kung ikaw lang aasahan? Di ba? Kung wala kang protection ulit, kapatid, wala kang iiwanan. Kailangan din natin ng financial planning, estate planning, at marami pang iba. Katulad nga nito, tignan nyo, itong mag-asawang ito. Mag-asawang OFW nakaipon ng pang-health insurance dahil sa kapapanood ng mga videos and all-access online course ko. Ayun, nakaipon na po sila. Kaya nga, sa palagay nyo, maganda ba tong chip method na ito? CHIP, create, handle, invest, and protect. Ano kaya masasabi ng mga ibang tao regarding this? Yung discussion ni Sir Chinky Tan, super ganda niya. Yung pinag-connect niya na yung chip, yung sa chip method na sinabi niya, feeling ko talaga mas effective siya. Yung naintindihan ko po sa chip method is to earn more and handle your money. Ang pinaka nagustuhan ko sa chip method is yung protect. Kasi siya yung, alam mo yun, lahat naman importante di ba? Pero pag wala si protect, talagang guguho lahat. There's a really, really valuable message that he shared with us. Don't invest the money that you can't lose. Which means, in short, what he's saying is, invest the money that you can afford to lose. Ang gusto ko doon is the property investment. Kasi totoo naman na pinakamagandang i-invest is the property. Initially, kasi after a few years, ang laki na nang itinataas ng value ng pera. Tinuro niya kung paano mag-create, mag-handle ng pera, mag-invest, and syempre yung last, pinakamalaga is to protect our hard-earned money. Topic that most stood out most for me was the creation and the change that you have to make in order to stay in the business. You know, if you don't change, you become extinct. Now, alam nyo na po ang sikreto kung paano talaga tayong makakaalis sa financial stress. Yung chip method na yan. Ang next question, paano nyo maa-apply agad ito sa buhay mo? May dalawa kayong option. Option number 1, di trial and error. Diba? Try it on your own and do it on your own. Diba? Pero in reality, kung madalas tayo nagta-trial and error, mas madalas ang error kaysa trial. Agree? Parati tayo nagkakamali. Or number 2 option, let me help you and our community to do it with you. Ako mismo ang tutulong po sa inyo na gabayan kayo, turuan kayo, step by step kung paano matupad to. Option number 1 again, mag-trial and error. Or option number 2, join us and let me help you. Pakitype sa comment section, option 1 or option 2. Para sa mga taong nagsasabi ng option 1, okay, tapos na po ang panunood nyo sa video. Thank you very much. At least, alam nyo na kung ano po yung roadmap, yung chip method po. You can do it on your own. Para sa mga taong nagsasabi, nako, I want not to do it with you. Chinky, paano ba yan? Paano ba ma-achieve natin yan? Let me tell you this, achieving financial freedom is a journey. Best taken pagkasama mo ang isang supportive na community. That's the reason why I want to invite you to join our TYL community or tinatawag natin Transform Your Life and the Yayamanin Life
community. So if you are interested to know more about the Yayamanin Life community, kung paano kayo mai-involve, all you need to do is just click the link below, or if not, type the word TYL sa comment section. TYL sa comment section, and you will be able to know how can you be part of it. Maraming salamat po for joining. Sana naman na-enlighten kayo sa episode na ito. If you like this video, nakita mo valuable tong video na ito, please type it in the comment section. At para sa mga taong who wants to take it to the next level and you want to be part of my group coaching group sa TYL, click nyo na yung link so that I will see you on the other side. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.